Kay Pinyel po at siya po talaga at balak po siya kunin nila Kuya Bal. Yung pangako niya po kila Kuya Bal, kay Papa na mag-aaral siya, yun, tuparin niya po yun talaga. Kasi sinasabi ko po sa kanya, wag ka muna baby talaga mag-aasawa ka. Sobrang hirap. Pagtapos ka muna ganyan natin, natutulungan ka nila Kuya Bal, mga kalingap. Anin mo, sundin mo yung sinasabi nila, turunin mo sila maging pamilya mo kapag nandun ka Ako na sa nakabawi kanila. kay Papa, yung naiwan ko po sila sa ganong sitwasyon nga po. Na dapat pala inisip ko na dahil sa ganong sitwasyon ni Papa, dapat pala nag-stay na lang ako doon ng time na yun. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa mapagpalang gabi kina Kuya Bal, Ate Edna, at Kalinga Prab. At kung din sa mga kasama ko sa Kumakalanding Pad, kina Kalinga Lydia, Billions TV, and Ross Oraldi Mix Vlog. Mga Kalingap, tayo po ay naandito sa Barangay Dangkalan, sa bayan po ng Donsol, Sorsogon. At tayo po ay kasama ni Kuya Bal upang makiramay po sa pamilya po ni Pinyel dahil nga po ang kanyang tatay ay sumakabilang buhay. At sa pagkakataon pong ito ay kausapin po natin ang ate po ni Pinyel at ang bunso niyang kapatid na si Rebecca. At kumustahin natin sila, hingan natin kung yung reaction nila sa ginagawang pagtulong ng Team Kalingap sa ilang pamilya. Yan, tayo po mga Kalingap, kausapin po natin si Ate Elizabeth. Gabi po mga Kalingap. Rebecca. Andito po tayo sa bahay po ni Pinyel at atin pong kukumustahin ang panganay na kapatid po ni Pinyel. Yan, ate, kumusta ka na ate? Okay naman po. Medyo malungkot at si Papa. Ate, anong ang pangalan mo ate? Elizabeth po. Elizabeth. Fernandez. Ikaw yung panganay na kapatid ni Pinyel, ano? Kumusta? Okay naman po. Bali, ngayon ate, na ang inyong ama, si Tatay Danilo ay sa makabilang buhay na. Siyempre, andyan yung kalungkutan, ano. Ilang panahon kang nawalay ate kay 2 tatay mo? years po. 2 years. Ay, mahigit po 3 taon na. Kasi 1 taon po ako sa Bataan. Dito, 3 years po pala. Ang, di ba may asawa ka na? Opo. Ilan ang anak mo? Isa pa lang po. Isa pa lang. Ibig sabihin 2 years mong hindi nakausap, nakasama Sa sina. ano po, video call lang. Video call lang. Hindi. Kumbaga, medyo matagal-tagal din pala, ano. At magkakalayo kayo magkapatid. Napunta lang po ako sa Bataan kasi po sinama po ako ng mama ko. Magtrabaho po doon. Tapos, nag-1 taon po ako doon. Tapos, yun, nakapag-asawa po ako doon. Sa Bataan. Opo. Doon pa po yung mama ko. Tapos yun, doon hanggang sa nakapunta na po ako sa Isabela. Nakilala ko yung asawa ko taga Isabela. Ibig sabihin dito kayo lumaki talaga. Opo, dito po. Sa tahanang ito. Opo. Dito kayo nagsama-sama magkakapatid. Ibig sabihin maraming alaala itong bahay nyo sa inyong mga magkakapatid, ano. And to si Ate Elizabeth, ano, panganay na kapatid po ni Pinyel, mga Kalingap. At ayun, si Papa nyo naabutan mo pa, di ba? Opo, nakabutan ko pa po bago po ako umalis. Na- Papunta ng Bataan. Anong dito bago siya mamatay? Okay naman po, wala naman. Nagbibideo ko naman po kami. Tapos okay naman bago kami umalis dito. Okay naman po siya. Bali naabutan mo pa siya na buhay? Abuti, ano? Nung umuwi, opo, naabutan ko po siya ng day 11 po. Dumating ako dun sa emergency. Tapos mga bandang mga madaling araw po, okay naman. Kinabukasan, hanggang ganun na lang, doon na lang. Hintay niya na lang po talaga. Kumbaga talagang hinintay lang kayo ni Papa nyo, ano? Kinausap ko po siya, ay pag ganun po ako, tumawa siya. Tapos maya-maya siya umiiyak. Maya-maya yung lumuluha yung mata niya. Kumbaga ano, bago na matay si Papa mo, nakita ni Papa mo na magkakasama kayo magkakapatid. Ibig sabihin, nun lang uli kayo nagkasama-sama na magkakapatid. Opo, nung ano po ni ano, oo, yun lang. Yun lang. Nung ano ni Papa. Kumbaga medyo matagal-tagal na, no? Tagal na talaga. Simula nung naano si Mama na nawala 1 taon, tapos ito ngayon naman. Ibig sabihin pala, unang nawala ang mama nyo, ano? Opo, una po. Sa Bataan po siya nun. Sa Bataan siya namatay? Sa Bataan po. Tapos, siya inilibing? Doon po. Sa Pumunta Bataan po. na? Sila naman po yung pumunta doon sa Bataan. Tapos ako po bumiyahe din kasi nasa Isabela na po ako nun. Ibig sabihin, magkahiwalay pala sila, ano? Opo,
magkahiwalay po. Sa Bataan po nakalibing si mama, dito po siya. Tapos si papa mo dito sa ano, sa Dunsul. Magkalayo sila, no? Kaya kumbaga, pero ang kagandahan nito ano, na sa pagpanaw ng inyong magulang, lalo ng inyong tatay, nakita nila kayo na magkakasama. At bilang panganay ng kapatid ni Nina Pinyel at ni Rebecca, ano yung nais mong iparating sa kanila? Sabi nga ay, siyempre bilang ate, meron kang naiisip na plano para sa iyong mga kapatid. Kay Pinyel po, at siya po talaga, at ibalak po siya kunin nila Kuya Bal. Yung pangako niya po sila Kuya Bal, kay Papa na mag-aaral siya. Yun, tuparin niya po yun talaga. Kasi sinasabi ko po sa kanya, wag ka muna baby talaga mag-aasawa kasi sobrang hirap. Pagtapos ka muna ganyan natin, tutulungan ka nila Kuya Bal, mga kalingap. Anin mo, sundin mo yung sinasabi nila, turunin mo sila maging pamilya mo kapag nandun ka na sa kanila. Kay Becca naman po, yan na ganyan po yung asawa niya. Ewan ko po sa kanya kung ano pang balak niya dyan, pero ako sinasabihan ko po siya na mag-isip-isip ka habang maaga pa po kasi bata pa siya, ilang taon pa lang siya, 16. Marami pa, matagal talagang, kasi ganyan din naman po siya buntis talaga. Makakapag-aral pa po siya. Yun sinasabi ko sa kanya, magtapos siya. Pwede pa siya makapag-aral pag-isipan niya lang na mabuti din sa asawa niya, sa sarili niya. Okay, ano, tatlong babae pala kayo, ano? Opo, tatlo. Walang lalaki, tatlong lalaki pala kayo. Kami babae. At kagaya ngayon, di ba, sa pag nailibing na si tatay ninyo, muli kayo magkakahiwalay-huli na magkakapatid. Si Pinyel po kasi po balak po talaga sa kanya ni Kuya Bal, sama na po siya kaagad. Tapos kami po dito po muna sa bahay. Dito po muna ka sa bahay. Na ganun pa man, kumbaga para sa kinabukasan naman ni Pinyel, ano? Opo, para po talaga. At sabi ko nga, naniniwala ako, ano man yung pangarap ni Pinyel, kasama kayo sa kanyang pangarap. And bilang ate, siyempre ikaw na yung tumatayong ama at ina, magulang nila, na ano lang ate, kumbaga ay yung communication ninyo, wag niyong iwawala. Opo. Yung kahit magkakalayo kayo, kumustahan kayo, sabi nga walang ibang magpapalakasan kundi kayong magkakapatid. Opo, kami na lang wala na sa amin si tita, gagabayan na lang niya kami ng anong gagawin namin. Ano yung isa sa minsan naiisip mo na panghihinayangan mo na yung 2 taon medyo mahaba yun, ano? Opo, sobra po. Ano Yung sobra pong napapanginayangan ko yung pag-aaral ko po. Kasi sinama po ako ni mama noon sa Bataan. Dito po kasi may loko-loko na rin po ako ng boyfriend noon. Kaya na po talaga ako sinama sa Bataan. Tapos nagluloko-loko na rin po yung pag-aaral ko noon. Pero saan, yun, pag-aaral ko. Kasi ilang taon pa lang naman po ako. Tapos isa pa lang naman yung anak ko. Yun, tapos isa pa, ang naano ko sa sarili ko po yung naalagaan si Papa. Nasito si Mama. Hindi ko na nga po naalagaan si Mama. Isa pa si Papa yun. Parang di po ako tinatahimik ng sarili ko na nagigilty po sa nangyari. Kay Mama at saka kay Papa po. Kumbaga ay, ano, kumbaga ipanatag mo na ang loob mo. Opo, iniisip ko po lagi baka galit sila sa akin kasi ganun po yung nangyari. Ako yung pinakapanganay Kumbaga nga ay nabanggit nga ni Pinyel kanina, hindi naman may iwasan yun ate, ano. Opo. Pero sa sinabi ni Pinyel, okay ka lang naman. Opo. Tanggap naman, ano. Yan, salamat ate Elizabeth, ano. Dito ate Elizabeth, ano yung masasabi mo kina Kuya Bal, kina Ate Ay, Edna? kila Kuya Bal po, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila. Una-una po sa Diyos po, tapos kay Tatay Papsi, ginawa ng paraan, tapos kay Kuya Jose po, sunod na po kay Kuya Bal po, kay Ate Edna po, na tumulong po kay Pingil, nagbigay ng lahat ng pangangailangan nila dito. Nakikita ko po lahat ng sa vlog, tapos nakaano po ko lahat sa video po nila. Yun, maraming salamat po, sobra. Sabi nga po, di ko maipaliwanag po ang pasalamat ko sa kanila. Tulong nila sa magulang ko kay Pingil. Sobrang salamat po Kuya Bal at Edna sa lahat po kanina po. Nung di ba, nabanggit mo, napapanood mo yung mga vlog ni na Kuya Bal, kina tatay mo, kina Pingil. Ano yung nararamdaman mo habang napapanood mo yun? Isa po yung vlog nila na parang parang ano po sa akin yung vlog ni Pingil na umiyak siya dahil sa galit sa amin yun. Talagang di ko yun na ganun yung nararamdaman niya sa amin na hinanakit. Yun yung vlog nila Kuya Bal nila Kuya Bal na sobrang nasaktan. Alam ko naman. Bakit nasayong nasaktan ka? Ganyan po sabi niya na hindi
di daw po namin alagaan si Papa kung sino pa yung ano siya nag-aalaga. Kaya sobrang pasalamat po sa kapatid ko na po yan. Kumbaga naunawaan mo naman Opo, yung bagay na yun. At siguro lahat naman siguro ng vlog ni na Kuya Bal, kina tatay mo napanood mo. Opo, lahat Na po. sinubaybayan mo Simula rin. sa simula po. Yan. Anong napapanood mo yung mga vlog? Ano yung sumagi sa isip mo? Salamat po kasi may tumulong po sa kanila na nasa malayo po ako. Pero nakakapagpadala naman po ako nun. Pero ganyan po na tinulungan po sila ni Kuya Bal. Pasalamat po ako ng sobra. Binibigyan sila ng po, bigas, Oo. mga vitamins ni Papa, Oo. pera. Yun po, na parang sarap. Parang kung nandun ako sa tabi din ni Papa, parang ang sarap ka pakiramdam. Oo. Nakikita nila ako na gano'n. Kumbaga nung napapanood mo yung mga vlog ni na Kuya Bal kay tatay mo, na sumagi ba sa isip mo na parang gusto mong umuwi? Opo, ganun po. Pero ayoko naman po isipin ni Pingil na uwi lang kasi ganun. Kasi wala rin naman talaga pang uwi. Pwede na akong humingi sa kanila kapag. Ano bang trabaho mo sa ano? Wala po, yung asawa ko po bakal bote. Anong bakal? Ano Opo, alang ano mo? nagrorota po siya gamit yung kulong-kulong. Mga bote po, mga blata, mga ganun. May sariling bahay kayo dun? Wala po. Naupa Tira lang po sa tatay niya po. sa tatay niya. Yun ano, kumbaga ay blessing din ng makilala ng Team Kalingap ang pamilya mo, ano, kay Ate Elizabeth. Ate Elizabeth, ano yung isa sa, kung buhay si Papa mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Kung buhay siya ngayon. Ngayon po, sabi ko nga po sa kanya, nung sabi na alagaan ko siya, ganyan na, kaya po ako umuwi. Pero di ko po in-expect na gaganyan na siya. Pero sabihin ko po sa kanya, maghuhingi ako ng sorry sa lahat, kapati sa mga pagkukulang ko sa kanila ng kapatid ko, pag-aaral ko, pakausapin ko siya. Yun, tas kung nagpatuloy siya, naglakas-lakas siya, alagaan ko po talaga siya. Kaya po kami umuwi, hindi po dahil sa na-confine po siya. Talagang ano ko po nun, wala, ganun po talaga siguro. Kumbaga Ay, gusto mo siyang alagaan Opo, talaga. Sabi ko po kay Pingil-ngil, uuwi ako. Pag ganyan na-confine si Papa pag nakauwi na alagaan ko siya talaga. Papalitan kita. Yun, hindi na talaga niya ako inano. Ang layo pala ninyo, ano? Opo, Isabela. Isabela, Santiago. May church kami dun sa Santiago. Isabela. Born again po. Oo. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Hindi pa po ako nakakaano. Oo, pagka sabihin ko sa kung saan lugar sa Santiago. Yan, yan si ate. Na yun yung ano yung isa sa na-miss mo sa papa mo? Yung ano po, lambing, ano namin ditong tatlo, lahat. Yung pag-ano niya sa amin, pag-aasikaso. Yung pag-joke niya. Yung kanta-kanta niya po sa video, ganun po talaga siya sa personal. Tapos tinuturoan niya kaming kumanta. Kumakanta kami sa mga sa mga simbahan ng born again. Opo, tinuturoan niya po kami ng mga kanta. Tapos kumakanta kami tatlo. Ibig sabihin talagang malapit kayo sa ama talaga na magkakapatid. Kaya pala no. Kaya ate, na salamat at ikaw ay aking nakausap, nabigyan ng kumbaga ay para mapainggan din ng mga viewers natin at ikaw ay makilala na ate ni Peniel. Kaya ate, maraming salamat at sa pagbabalik mo sa Isabela, yan, lagi mong tatandaan na andyan lang si Lord. Ano man yung mga problema na yung pinagdadaan at nararanasan, huwag ka makakalimot kay Lord. Ate. Kaya isa pa ate, ano yung isa sa gusto mo sanang sabihin kay Papa mo? Bago siya, yung mahabang panahon na gusto mo siyang makasama, na meron kang gustong ipadama sa kanya, meron kang gustong sabihin sa kanya, ano yung pinakamahalagang gusto mong sabihin kay Papa mo? Salamat po sa pag-aano sa amin, pag-aalaga since nung wala sa amin si mama, nung bata kami, yun talaga. Ilan taong ka nung nawala si mama mo? Ay, nung umalis po, nung malbata po kami nung umalis na po talaga siya nang tatrabaho sa malayo. Talagang si Papa na po lahat sa alaga sa amin. Si Papa, si Nana Shirley, pero si Papa po ginagawa niya po lahat talaga. Halos lahat ng hirap talaga po ginawa niya para lang matustusan kami. Kaya sobrang nanghihinayang po ako talaga na hindi ko na suklian yung yung pagod niya sa amin na ganito na. Nagpapasalamat po yung po ang ko talaga sa kanya. Paano mo mo nga sa akin, anong klaseng ama, tatay si Tatay Danilo sa iyo? Maano po, masipag, matyaga po sa lahat.
kung yung, di ba po maghahanap buhay po siya, di wala po siyang pamasahe pagpunta ng Pilar, talaga po ganun, maglalakad siya, magsasaka na lang po siya sa sa jeep nang walang makapunta lang siya, pag uwi niya marami na siyang dalang pagkain, tas yung nag-ingisda pa po siya, bago na nag-aaral pa po kami, bago po siya umalis, nakahanda na po lahat, baon namin, pagkain, andyan na po lahat. Tapos nag-iwan pa po siya ng sulat na, Becca, ito yung baon mo, pinyil, ganito po. Yung po. Talagang malambing pala yung papa Opo, ninyo. tapos malambing po talaga siya sa amin tatlo. Sobra po. Matagal rin pong wala si mama, kaya siya po talaga. Kumbaga ay bilang isang ama talagang mahal na mahal kayo ni papa niyo. Siya na po yung naging ama sa amin noon, wala si mama. Nasa ibang lugar. Sa mga lugar ng papa niyo. Ayan, kaya Elizabeth Elizabeth po. Elizabeth, yan, salamat sa iyo. At ikaw ay magpakatatag kayo mga magkakapatid ni Peniel at ni Rebecca. Yan, kayo ay tatlong magkakapatid, mga babae pa man din ka. Yan, basta lang, kumbaga ay tuloy lang ang buhay. Yan, salamat ha, at ikaw ay ating nakapanayam sa gabing ito. Yan mga kalingap, ito po yung si Ate Elizabeth, yung panganay na kapatid po ni Peniel. At siya po yung ating nakausap. At dahil nga rin po sa kakulangan, kumbaga ay sa kahirapan din po ng buhay, ay gustuhin man nila na umuwi ay yun nga po dahil sa sitwasyon ng buhay. At salamat din kumbaga ay naging way din yung paglisan ng inyong ama na kayong magkakapatid ay nagkasama-sama. Yan, kaya yan, pagkalibing ng tatay niyo na tuntahan ng ito ay maraming alaala. Maraming alaala itong bahay ninyo. Yan ate, maraming salamat ha. Pagpalain ka ni Lord na ligay mo sa iyong puso, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Yan, minsan pa, anong gusto mong iparating sa lahat ng mga tumulong sa inyong pamilya? Okay po, sa mga lahat po ng tumulong po sa pamilya ko po, maraming salamat po sobra. Sa mga nagbigay ng tulong, ito po, ganito, kay Papa, sa mga kila Kuya Bal, maraming salamat po. Sa inyo po, sa nyo po ngayon, sa tutulong po, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Ate Elizabeth, at siya po ay ating nakapanayam sa gabing ito, nakausap, nakakwentuhan. Alsin mo na ate ha, yung yung agam-agam sa puso mo. Yung wala na, kumbaga kung naramdaman mo nagtampo si Peniel, sabi nga ay wala na. Kumbaga ay bagong simula. Na wala na si papa nyo, wala na si mama nyo, bagong simula ng inyong buhay na magkakapatid. At sabi ko nga kanina, naniniwala ako, kasama kayo sa pangarap ni Peniel. Yan, ipanalangin natin na ang pangarap ni Peniel ay kanyang makamit, para rin yun, hindi lang sa kanya, kundi para rin sa inyo yun. At maraming susubaybay sa buhay ninyong magkakapatid. At naniniwala ko isang panahon, makikita namin kayo na muling magkakasama na masaya na magkakapatid. Kaya ate, yung bang bilang ate, lagi mong yung communication mo doon sa dalawang kapatid, wag mong iwawala. Kahit may mga problema kang pinagdadaanan, nararanasan, kahit anong mangyari, wag mong puputulin yung communication mo sa iyong mga kapatid. Lagi mo siyang kumustahin. Yan. Salamat ate ha. Yan, God bless sa iyo, pagpalain ka ni Lord. Yan. Salamat ate. Yan, ito po mga kalingap, si Ate Elizabeth at ating pong nakausap sa gabi pong ito. Yan, marami pong salamat mga kalingap. God bless po sa bawat isa. Isang magandang hapon sa iyo, Rebecca. Magandang hapon din po. Bali ikaw ay pinakabunso sa magkakapatid, Opo, ako po yung bunso. Ang panganay ay yung Si Ate Elizabeth po. na ngayon ay naninirahan sa, Isabela po. tapos ikaw ay dito. Opo, sa may Bataan po. Bataan. Opo, Balanga Bataan. Sa Balanga Bataan pala naninirahan, medyo malayo Opo. Kumusta ka naman? Okay naman po. Nung una, sa ngayon po, medyo nakakalungkot. Kasi ganyan po yung Papa. Last night na lang po namin ngayon makikita siya. Tapos bukas, yun na po yung pinakamasakit na araw. Kailan ba lumisan yung iyong nanay? Last year lang po, nung April 10 po. Anong kinamatay ni nanay mo? Nagkatubig po sa baga tapos sa kidney. Ganun. Tapos kayong magkakapatid ay naiwan sa inyong tatay, kay Tatay Danilo.
Ano po, nung time po yun, si Ate Elizabeth po, nandun na po talaga po siya sa Isabela. Ano si Isabela Opo, talaga? tapos kami na po yung naiwan dito ni Ate Pinyel, tapos si Papa, ako, yung tita ko. Tapos pumunta na lang po kami noon sa Bataan po para po yung kay Mama po, kasi dumating po kami noon, si Mama po nakaburol na. Ano, aburol na? Opo, hindi po namin si Mama noon nabisita man lang kasi sobrang hirap din po kasi nung pera na, nung time na po yun, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos. Ibig sabihin yung pangyayari sa pagkawala ng nanay niyo at pagkawala ng tatay niyo ngayon, parang the same, Opo. na parehas silang di mo naabutan na Ay, si Papa po, Naabutan mo siya. Opo. Pero naabutan ko po siya, nandun na po sa ospital, di na nakakapagsalita. Pero umiyak po si Papa nung nakita ko at hinawakan ako ng sobrang higpit. Ay, ibig sabihin, buhay pa si papa Opo, mo buhay pa. nung dumating ka. Opo, yung pinakahinintay niya po talaga yung part na yun, yung pinakapanganay po. Kasi nung umaga na po noon, yun na po, nawala na po si Papa. Kailan kayo huling nagkasama-sama magkakapatid? Ako po, ano po nun, 8 buwan po ako naiwalay kay Ate Pinyel, 8 buwan. Yung ate ko po mga 2 years po ata. 2 years na. Ako mga 2 years po ata nahiwalay sa amin. Ibig sabihin kailang dalawa ni Peniel ang magkasama dito, Opo. kasama si papa niyo. Opo, tapos naiwan ko po nung mga, ano na po, mga ilang buwan na po, 8 buwan na po. 8 buwan. Opo. Bilang mga magkakapatid, close ba kayo magkakapatid? Opo, pero yung pinaka-close ko po talaga sa aming tatlo, si Ate Pinyel. Si Peniel ang pinaka-close mo. Opo, pinaka-close ko po. Ano yung namimiss mo sa papa mo? Yung ano po, yung mga biro niya po sa amin, tapos yung pagprotekta, tapos yung mga ano po niya, mga payo, mga ganun po. Kumbaga, hindi nagkulang ng payo yung papa mo. Opo, hindi po. Gusto po nun pag mga ganito pong mga oras, dapat nasa bahay na kami. Ayaw po nun na, ano po, pag gabi na nasa labas pa kami. Kasi bilang babae po, di ba? Oo. Kumbaga, very yung protective Opo, protected. yung tatay. At ngayon, syempre, bukas ililibing na yung father ninyo. Opo. Muling kayo magkakahiwalay na magkakapatid. Kaya nga po, dito naman po gusto na agad po akong bumalik po dun sa pinagtatrabahuan po. Kaso po iniisip ko po, yung nabali po namin na pera, napapunta po dito. Baka po kasi magalit sa amin at mawala yung tiwala. Medyo, kumbaga, yung sitwasyon nyo rin na, no? Opo. Kaya gusto ko man po makasama dito. Pero pinaliwanag ko naman po sa kanila yung bakit maaga ko pong makakapagbiyahe, makakabalik sa Manila. Naintindihan naman po nila kasi yun nga po yung sabi kong nakabali naman po ng malaking pera. Okay naman. Kumbaga, ang mahalaga dyan, Peniel Rebecca, na kung saan ay kayo na lang magkakapatid ang naiiwan, Opo. Yung sabi nga, wag nyong hahayaan na yung communication ninyo ay maputol. Kaya nga po. Kaya kailan mo planong lumuwas? Ano po, pagka ang desisyon po kasi ng amo namin pagkalibing po, babalik na po kami doon. Ano bang trabaho mo sa Bataan? Hindi naman po yung totally nagtatrabaho po ako. Parang tulong-tulong lang po. Si Angelo po talaga yung nagtatrabaho. Kusinero po siya. Kusinero. Opo. Restaurant? Hindi po, sa bahay lang po. Sa bahay lang. May sarili kayong bahay sa Bataan? Wala naman po. Doon po sa pinagtatrabahuan po namin. Doon din po. Stay in kayo doon. Opo, stay in po. Pero yung kapartner mo ngayon, taga saan siya talaga? Diyan po sa Maymala po. Taga rito rin sa Sorsogon. Opo, taga dito rin. Mga 1 oras po yung biyahe. Papunta sa kanila. Ibig sabihin, 8 buwan pa lang kayo nagsasama. 8 buwan. Bago pa lang. Bago pa lang. May plano ka pa bang ipagpatuloy yung pag-aaral? Opo, kasi sayang yung taon Oo. na hindi po ako makakapag-aaral. Bali, ilang taon ka nang tigil? Ano pa lang po, 8 buwan po. Ibig sabihin, 8 buwan pa lang po ako natigil sa pagpapasok. anong grade mo? Mag-grade 10 po. Grade 10. Kung mag-4th year. Opo. Sayang opportunity, Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na mag-aral, ay mag-aral. Kaya nga po. Gusto ko lang po yung makaipon tapos mabayaran po yung nabali po namin ng pera. Tapos pag nakaipon-ipon na po, yun po, mag-aaral po ulit ako. Yun din po yung pangako ko yung Nana Shirley na mag-aaral ulit po ako na
Kasi yung taon ko, habang wala pa pong anak, mag-aral kasi sayang yung taon. Oo, kasi kapag nagkaroon ka ng anak, medyo mahirap na. Opo. Mahirap na Kasi yung hindi mo sitwasyon. alam yung uunahin kung sino. Mm. Buti sa loob ng 8 months inyong pagsasama, wala pa kayong baby. Opo. Kasi Ayaw kung ko pa naman po kasi yun po talaga rin yung purpose ko, makabalik po ng pag-aaral. nakapag na kayo magkakapatid, nakapag-usap na kayo magkakapatid ng masinsinan. Hindi pa naman po sa sa ngayon, hindi pa po kami as in nag-uusap-usap ng masinsinan. Yung mga about po sa mga plano, about po sa mga komunikasyon po namin, wala pa naman po. Wala pang ano. Baka po pagkatapos ng libing, saka po pag-uusapan. Kagaya niyan na 'di ba na nabanggit nga ni na Kuya Bal, ni Ate Edna na plano nilang isama si Peñel Opo. sa dait. Opo. Para sa iyo, Para sa akin po, okay na rin po yun para hindi po siya masyadong malungkot dahil ngayon baka po pag naiwan po siya dito, mas lalo po siya malungkot kasi may isip yung mga alaala ni Papa. Tapos alam ko pong maalagaan niyo po dun sa Team Kalinga po, sa inyo nga po, si Ate Pinya na mabuhay. At alam ko po magiging maganda po yung buhay niya sa inyo. kumbaga masaya ka na kung saan ay isasama ni na Ate Edna Kuya Bal si Peñel sa Opo, support naman po ako para sa kanya. bilang bunso. Ikaw yung bunsong kapatid ano. Opo, support naman po ako. Kung ano pong gusto ni Ate Pinyal na takin sa buhay, support naman po ako dun sa kanya. Kumbaga ay maligaya ka, masaya ka. Opo, maligaya naman po ako para sa kanya. Katulad po nitong natulungan ko. Hindi naman po ako nagtatanim ng inggit sa kapatid ko kasi alam ko pong deserve niya po talaga matulungan dahil sa pag-asikaso niya nga po kay Papa. Galing. Kumbaga talagang ano, kumbaga yung iisa, kumbaga yung tagumpay ni Peñel ay tagumpay ninyong magkakapatid. Opo. At naniniwala ko si Peñel hindi siya magbabago. Opo, hindi naman po. Mabait naman po. Kumbaga ipanalangin natin na magtagumpay si Peñel at naniniwala ako kasama kayo sa pangarap ni Peñel. Opo, support na lang po talaga kami sa kanya. At hingi ako ng advice sa iyo, Rebecca. Ano yung mai-advise mo sa mga kagaya mo na kabataan na pumasok sa murang edad sa pag-aasawa? Anong may advice mo sa bawat isa? Ano po, yung para sa akin po, wag na sana po akong tularan kasi sobrang hirap. Ngayon ko lang po na-realize na sobrang hirap pala pumasok sa ganito pong relasyon na sobrang aga. Kaya sana, yung mga katulad kong ganito, mag-aral ng mabuti tapos unahin yung mga magulang. Kumbaga hindi biro. Opo, hindi po. Kung tanungin kita, kumbaga personal tanong, pinagsisisihan mo ba na ikaw ay nagkaroon agad ng live-in partner? Hindi naman po. Doon lang po sa part na yung hindi po ako nakabawi kay Papa, yung naiwan ko po sila sa ganong sitwasyon nga po. Na dapat pala iniisip ko na dahil sa ganong sitwasyon ni Papa, dapat pala nag-stay na lang ako doon ng time na yun. Kumbaga yung panahon sana Opo. Ganun pa man, kumbaga ay hindi naman ginusto ng bawat isa yung pangyayari. Ang mahalaga yung naiwan na mga pangaral, paalaala ng inyong mga magulang ay nandiyan pa rin sa inyong puso't isipan. Opo. Nawala lang po yun sa akin, yung nauna yung puso ko. Yung mga paalala sa akin ni Papa. Tapos yung si Nana Shirley nga po, tapos yung mga kapatid ko. Kung buhay si Papa mo ngayon, ano yung masasabi mo sa Papa mo ngayon? Una po yung pasasalamat po sa lahat ng sakripisyo ni Papa sa amin. Start po nung mga bata pa kami. Tapos yung ipaghingi ko din po ng tawad dahil hindi man lang po ako nakabawi o nakabisita po nung time po na malakas pa siya, yung okay pa po siya. Tapos yung mga nagawa ko po, yun lang po. Sabay lang isang anak, malambing ka ba kay Papa mo? Opo, malambing naman po. Ako po yung laging nakakabiro ni Papa. Compared naman po dun sa dalawa. Kasi bunso eh. Opo. Bunso. Pero makinanay po ako. Pero since po nung umalis si Papa, si Mama po, si Papa na po talaga yung mas napalapit sa amin. Nabanggit nung buhay pa si Papa mo, nabanggit mo ba sa Papa mo yung salitang I love you, Papa? Ay, opo. Pero hindi po yung madalas. Pero nababanggit mo sa kanya na I love you, Papa, mahal na mahal kita. Ganun. Ay, yung mga ganun po parang
pag ano lang po, pag pag nasa mood. Ah, Be honest naman po kasi. kumbaga, Pero yung mga salitang sorry po, ganyan, hindi ko po nasabi kay Papa sa person. Ngayon ko lang po nasabi kung, yun nga po yung pinagsisisihan kasi, yung saan wala na si Papa sa ako nakasabi ng mga ganun. ganun pa man Rebecca, na ang magulang nyo si Tatay Danilo ay naniniwala kami masaya siyang lumisan sa mundong ito. Una dahil nakita niya at alam niya na merong magandang naghihintay na kinabukasan kay Piniel. Kaya nga po, At naniniwala ako na ano man yung pangarap ni Piniel, kasama niya kayo sa kanyang pangarap. opo. Alam ko naman pong masaya si Papa kasi alam niya po na hindi mapapabayaan si Ate Piniel tapos yung mga ganito nga po mga bagay. Tapos alam ko po na masaya po si Papa na pumanaw siya kasi hindi na po mahirapan si Ate Piniel. Oo, tama. Yun po yung iniisip niya din. Mas- Kaya halata pong hinintay niya lang po talaga kami nung time na yun bago po siya mawala. Yung pinakapanganay lang po talaga yung hinintay niya kasi mga 11 PM po nung dumating yung yung kapatid kong panganay tapos kinaumagahan po nun, wala na. Bigla pong nawala si Papa. Kumbaga sa huling pagkakataon na nakita ng papa nyo na kumpleto kayong magkakapatid. Kumbaga masaya yung papa ninyo. Kaya Nakita kayo na kumpleto. At sa huling pagkakataon, Rebecca, ano ang masasabi mo kay Kuya Bal, kay Ate Edna at Kalingap Rob? kay Kuya Bal po, tapos sa lahat po ng bumubuo po ng Team Kalingap, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi hindi niyo po pinapayaan si Papa, si Ate Pinya, lahat po ng suporta, pagtulong binigay niyo po sa kanila. Tapos po yung mga pag-aaruga, tapos pagpapatawa, pagpapalakas ng loob kay Papa, hindi niyo po inalis sa kanila. Kaya sobrang pasalamat ko po sa inyong lahat. Kaya blessing po talaga kayo na dumating kina Papa. Yun nga lang po, maaga naman po na maalam si Papa sa ngayon. Ibig sabihin, Rebecca, yung mga vlog ni na Kuya Bal, kina Pinyel, napapanood mo ba yun? Opo. Sinabi po sa akin nung pinsan ko po na may mga tumutulong na po kina Ate Pinya. Tapos natuwa naman po ako noon kasi meron po sa kanilang tumutulong kahit po na silang dalawa lang. Anong naramdaman mo nung napanood mo sa YouTube, yung mga vlog ni na Kuya Bal? May halong saya at lungkot din po sa akin nung time na yun. Ano yung saya? Yung saya po na naramdaman ko na may tumutulong na po sa kanila, tapos yung parang gumagaan po yung pangatawan ni Papa, tapos yung parang gumagaan din po yung pamumuhay nila, tapos yung lungkot din po yung wala po ako dun sa tabi para yung mga time na matulungan sa ating pinga sa bawat gawain sa pag-asikaso kay Papa. Ayan. Rebecca, salamat ha. Opo. At ang ano ko lang sa iyo ay bata ka pa, hanggat nandyan yung pagkakataon, kumbaga ay sabi nga ay malayo pa ang mararating mo. Meron ding magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Basta huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Opo. Salamat po sa inyong lahat sa mga advice po para sa akin. Kaya maraming salamat kay Rebecca sa bunsong kapatid po ni Piniel na ating nakausap po ngayon pong gabi. Medyo madilim na. Salamat din Rebecca sa time ha. Sige po. Kasi sinamantala rin namin bukas ay kumbaga ay sama-sama nating ihahatid sa huling hantungan ng iyong ama. Opo. At, Maraming salamat din po. at kumbaga sabi nga natin na malungkot pero yung pagmamahal ng mga magulang nyo na naiwan yun yung inyong baon-baon. Opo. At higit sa lahat, huwag makakalimot kay Lord. Opo. Yan, salamat Rebecca ha, sa pagkakataong ito. Ikay aming nakausap, nakapanayam. At magpakatatag lang kayo na magkakapatid. Na kahit magkakalayo kayo, yung communication ninyo, magkumustahan, magpalakasan kayong mga pagkakapatid. cries out for your presence in here. Sa mga lahat po ng tumulong po sa pamilya ko po, maraming salamat po sobra sa mga nagbigay ng tulong nito po, ganito kay Papa, sa mga kila Kuya Bal, maraming salamat po sa inyo po, sa niyo po ngayon, sa tutulong po, maraming salamat po. Kay Kuya Bal po, tapos sa lahat po ng bumubuo po ng Team Kalingap, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi
hindi niyo po pinapayaan si Papa, si Ate Pinya, lahat po ng suporta, pagtulong binigay niyo po sa kanila. Tapos po yung mga pag-aaruga, tapos pagpapatawa, pagpapalakas ng loob si Papa, hindi niyo po inalis sa kanila. Kaya sobrang pasalamat ko po sa inyong lahat. Kaya blessing po talaga kayo na dumating kina Papa. Yun nga lang po, maaga naman po na maalam si Papa sa inyo. Ibig